Niloko nyo kami! Kaya dapat ibalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw at ipakulong ang lahat ng nagnakaw. Yan po ang sinabi ng batas. Umalis ka na dyan! Hindi po ako tagapagsalita ngayon, ako po ay volunteer. Ako po ay umakyat lang dahil meron akong i-introduce na mga tao na magsasalita sa atin ngayon. Ang lahat po ng ginagawa natin ngayon ay anti-corruption. Tama po ba? Nalulunod na po tayo sa korupsyon. At ang mga tao po na kilala ko na matagal nang lumalaban sa korupsyon ay itong tao na to. Isa siyang halimbawa. Halimbawa po, noong 2013 po, may lumabas na Supreme Court decision. Inaaral po sa law school yan. Belhica versus Ochoa. Yung Belhica na yan nandito ngayon. Yung Belhica versus Ochoa po, ang sinasabi po ng Supreme Court, bawal ang pork barrel funds. Naalala nyo ba yan? Bawal ang pork barrel. Tama? Pero, ang problema po sa ating konstitusyon at ang problema po sa ating sistema, ang Supreme Court, kahit maglabas ng desisyon, susunod ba ang Kongreso? Hindi. Kaya hanggang ngayon, ang budget natin, puro taba pa rin. May unprogrammed funds pa rin. Bagamat may lumabas na desisyon noong 2013 na Belhica versus Ochoa na bawal po ang pork barrel funds. Napakatigas po ng ulo ng ibang mambabatas. Ngayon, itong tao na to ay naging chairperson din, no, o commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission noong panahon ni Rodrigo Duterte, ang ating dating Pangulo. At ito pong tao na to ay lumaban sa korupsyon nang aaresto po ng mga tao to, ng mga kurakot. Pero ngayon po, ang naaaresto na po ay yung mga sumisigaw ng BBM Resign. Papayag ba kayo na maaresto kayo kung sumigaw tayo ng BBM Resign? Eh kasi po, sinabi kanina ni SILG, no? Sinabi po nila na pag may sumigaw daw ng BBM Resign, eh huhulihin daw for inciting to sedition. Eh, kahit sino pong first year student ang tanungin nyo kung inciting po ang BBM Resign o kung sino man resign, sasabihin nila mali yan. Ang daming sumisigaw ng Sara Resign nahuli ba yan ng inciting to sedition? Eh kaya nga naghahanap tayo ng patas na gobyerno. Pero para safe tayo, wag na lang natin isigaw ang BBM Resign. Wag natin isigaw BBM Resign. Ano ang bawal sabihin? Ano ang bawal sabihin? BBM Resign! Eh, mahuhuli kayo. Ano ang bawal sabihin? BBM Resign! Sige, bahala kayo. Okay. Ngayon, tawagin na po natin ang dating chairperson ng PACC at ang tao po na matagal nang lumalaban sa korupsyon. Ito po ang ating chairman na si Greco Belhica. Dapat tanggalin na lang yan sa ano. Nalaman eh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Taas ang kamay na nagmamahal sa bayan! Unang-una po, nagpapasalamat kami, ako, sa pagpunta nyo rito, sakripisyo at paninindigan para sa bansa. Kakaunti na po ang taong ganyan ngayon. Maraming natatakot dahil yung gobyerno nananakot. Sinasabi ni Attorney Jimmy kanina, wala kang kasalanan, pagbibintangan ka ng kasalanan. Ngayon, kahit bawal, pwede na hong gawin, paulit-ulit. Nakita natin, nang-aaresto ng tao, walang valid warrant. Okay na ba guys? Nakikita natin na bawal magnakaw, bawal ang pork barrel. Upload mo, okay ba? Ginagawa pa rin. Mahato ngayon. Sa'yo? At kahit araw-araw natin silang hinihiya sa media, sa social media, hindi sila tumitigil dahil ang nakapal ng kanilang mga mukha. Wala. Pagsak.
At ngayon, Binitawan ko kanina. ang mga tao nagrarally na, Intindihan? Bagsak na. lumalabas na. Ang titigas pa rin ng mga muka at puso at sinasabi Kami niyan. na tayo daw ay nagrarally para sa gobyerno. Sino ba ho pumunta rito para kampihan ng pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno? Taas ang kamay. Wala! Kaya tayo naririto ngayon dahil yung pera na ating binabayad sa buwis, ginagawa nilang pork barrel, tapos ilalagay sa mga ghost project at pagkahati-hatian para sila yumaman at tayo naman malunod sa baha. Natuklasan natin ito noong ang Pangulong Marcos magsabi na 5,500 flood control projects na kanyang naipagawa. Kinabukasan, nagalit ang Diyos, nagpadala ng ulan, bumaha. Udol! Kaya tayo nagagalit dahil nasa napunta yung daan-daang bilyong pera na dapat ipinagpagawa ng mga flood control sa mga proyekto napunta sa kanilang mga bulsa. At ngayon, yung pinakakatiwala nilang tao, bagman, operator, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ay nagsalita na 100 bilyong piso ang binigay niya kay Presidente Marcos at kay Speaker. Ngayon, imbis na sagutin ng detalye, ano tong sinasabi ni Zaldico? Bata mo! Imbis na sagutin ng detalye na hindi totoo yan, ang perang yan ay napunta dito. Ito ang ebidensya. Ang sinasabi, ayoko nang pansinin yan and I don't even want to dignify the statements of Zaldico. Hindi po yan ang hinahanap nating sagot. Ang gusto nating malaman, nagnakaw ka ba o hindi? Ang gusto naming malaman, pinagtaksilan mo ba ang Pilipino o hindi? Sinabi mo, paglilingkuran mo kami. Yung video mo, lunita. Sinabi mo na bubuuin mo at i-unite mo ang bansa at Kahapon. aangat sa kahirapan. Ito. Hindi, yun doon sa ano. Pero bakit sinasabi Ha? nung Kay Kai. katiwala, Sa It's a Shrine. bagman, Kita, wala. operator, Sumunod na trending. na hindi raw yun ang ginawa ninyo? Pasyo. Inutusan nyo daw siya Wala na nung sumit. na mag-insert ng 100 bilyong piso at para pakinabangan nyo ang 25%, 25 billion pesos. Yung live ko, 30. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil ang mga negosyo nag-aalisan, nagsasara. Kaya walang trabaho ang tao dahil grabe ang korupsyon. Magdadala ka ng negosyo, mamumuhunan ka, hihingan ka ng 40, 50, 25% na lagay. Bukod pa, doon sa ninanakaw nila, sa pondo mismo o buwis ng bayan. Yung mga namumuhunan, umaalis ng bansa. Kaya Pilipino, walang trabaho, Kahapon. walang pera, naghihirap, binabaha. At ang yumayaman lang sa Pilipinas, puro mga korap na politiko. Bakit hindi kayo nakas? Hindi. Tapos, sasabihin nila, huwag tayong mag-rally. Palayin natin. Mga kababayan, Titagaan nga natin. ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno nagmumula sa tao.
ang pinakadahilan ng kanilang pagkakaupo sa gobyerno dahil ibinoto sila ng tao. At ang kapangyarihan niyan na ating pagpili sa kanila na iboto ay kapangyarihan din na pwede nating bawiin ang ating tiwala sa kanila. Naintindihan po, the power to elect brings with it the power to reject. Ibig kong sabihin, kung pagtataksilan mo ko, break na tayo! Parang shota lang yan eh, di ba? Kung wala nang tiwala ang tao, wala na kayong mandato. Wala na kayong kapangyarihan. Dahil yung sinabi nyo, niloko nyo kami. Kaya dapat ibalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw at ipakulong ang lahat ng nagnakaw. Yan po ang sinabi ng batas. At kung meron kang hiya at natitirang dignidad sa iyong pagkatao, kung wala ng tiwala ang taong bumoto sa iyo, umalis ka na dyan! Umalis ka! Gusto ko pong linawin sa inyo na walang legal na batayan, Yung na illegal or unconstitutional ang manawagan ng resign. Wala! pinapanood ng tao. Dahil doon mismo sa saligang batas, nakalagay na pag nag-resign ang mga pinuno o ang pinuno, merong pumapalit kaagad. Kung bawal magsigaw ng resign, edi dapat inilagay sa batas na bawal mag-resign, hindi naman. Makapal lang ang inyong mukha at mahilig kayo ng bendalo. Alam niyo, bawal magmura. Nakuha na. Magmumura. Ako hindi, pastor ako. Pero mga kapatid, mga kabayan, hindi rebellion, hindi sedition, ang pagtitipon at pagsasalita ng ating nararamdaman at kung ano ang nasa ating mga isip at pagpoprotesta sa korupsyon sa gobyerno. Ito po ay hindi rebellion, subalit isang reforma para sa bayan na sinira na nila. Ang ating protesta ay para ipanumbalik ang kaayusan ng isang pamahalaan na magpapatakbo ng isang bayan para ang bawat Pilipino, pati anak ninyo, lalaki na may pag-asang umunlad dito mismo sa Pilipinas. Subalit, imbis na gawin ang kanilang trabaho, imbis na pagsisihan ang kanilang mga ginawa, nagtatakipan pa. Pinatatahimik ang mga witnesses. Nasaan na si Orly Gutesa? Pinatitigil ang mga pagtinig. At pag ang itinuturo, DPWH contractor, DPWH district engineer, DPWH secretary at mga kontraktor, agad pinaiimbestigahan, agad pinauhuli. Pero nung nagturo na si Saldi, na si Bongbong at si Martin, teka muna, paimbestigahan natin yan at magkaso muna kayo. Samantalang nung naglabas ng destabilization list or